Okay? So, spirituality in the workplace. Tingnan po natin ang key verse natin, reference dito sa Genesis chapter 1 verse 26. Ang sabi dito, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So, from this verse, we got, nakapa tayo ng concept, hindi lamang sa science, but from the revelation from the, sabi nga, manual of life. Ang Bible, that is our manual of life. Alam ba ninyo, every product, every invention, pag siyahan, pag first nga release, labas, may manual yun. Cellphone dati, may manual yun. Kahit nung mga bagong computer, may manual yun. Noong nga una, refrigerator, may manual. So our life, may manual din. And that is the Holy Scripture. So, again, balikan natin that our topic is on spirituality in the workplace. Okay? Tingnan muna natin yung reference natin. So, first, let me ask you a question. What is the philosophy of your life? No? What is the philosophy of your life? I am expecting that after you understand doon sa reference natin, your philosophy in life will be transformed. Okay? So, from the isang verse lang yan, Genesis 1:26. Ulitin po natin, sabay po kayo. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Okay, thank you. Now, you will notice that the context sa word ay context sa panahon noon. Ang ibig sabihin, primitive pa yung time. Kaya na-mention dito animals, wala yung mga development. Pero nandoon na yung sa word na over all the earth. Okay? So dalawa ang ano dito. Dalawa ang very prominent na component ng ng tao. Number one is yung identity. Everybody say identity. And pangalawa, responsibility. So yun. So kaya nga identity at saka responsibility. So dito lalabas ngayon na spirituality in the workplace ay hindi pwede mahiwalay. I am personally thankful na ang Philippine National Police ay may ganyang policy. But ang totoo, that spirituality hindi pwede ihiwalay sa trabaho. Bakit? Kasi ang tao, no, man, ito na yan, man, spirituality cannot be separated from our work, in the sense that man is spirit being living inside the body. So, hindi pwede ihiwalay ang spirituality kasi ang tao
is spirit being living in a body. Ikaw, tayong lahat, spiritual being tayo. Hindi, ikaw ay hindi ito. Hindi ito. This is the boarding house alone. Ang totoong ikaw, inahalos na sa loob mo. At darating ang panahon, aalis yan doon sa boarding house, sa body. Ako aalis dito. At wala nang ng body. Babalik yan doon sa, kumbaga, tirahan lang. Pinupuyan lang ang body. Pero ang totoong man, ang totoong ikaw, ay nakatira doon sa loob. And that is spirit being. Niyo? Kaya, so, sabi doon, identity. Bakit identity? Balikan natin yung foundation natin. Ang sabi ng Diyos, let us make man in our image and in our likeness. So, everybody say image. Everybody say likeness. And then, let them have dominion. So, yung likeness, image, at saka dominion. Ang dominion speaks about responsibility. In your case, your profession. Niyo? Kaya nga, spirituality in the workplace. Yung identity naman, meron siyang source. Sino ang source ng identity natin? Sabi ng Panginoon, let us make man in our image. Hindi tayo ginawa sa image ng monkey. Sabi nga na, sabi ng iba, ang tao galing sa monkey. No. Ang sabi ng manual ng buhay natin, ang espiritu mo galing sa Diyos. In the image of God. Alam ba ninyo? Ma-shortcut ako ng konti. Ang problema ng tao ngayon ay identity crisis. Identity crisis. Hindi merely material crisis or financial crisis. Ang problema ng humanity ngayon is identity crisis. Kasi ito ang tunay na problema ng tao. Ito ang problema. Romans 3:23. Pakinggan natin. For all have sinned and come short of the glory of God. So, ibig sabihin, ang tanan na nagkasala, ang ibig sabihin doon ay declared sinners po tayo. And then, as consequence, sabi dito, come short of the glory of God. Nawalan. So, that is the reason na sinabi natin kanina, ang problema ng humanity is identity crisis. Nawala yung image, nawala yung spirituality. Kaya, importante na maganda na tutukan ng tao yung spirituality niya. Kasi yun ang critical ngayon. Crisis. Wala tayong religious crisis. Wala. Ang daming religion ngayon. Dami. Pwede kang magtatlo, dalawa. Dami. Pero ang problema ng tao, kahit na yung nasa loob ng relihiyon, ay identity crisis. Wala sa kanya yung image ng Panginoon. Image means character. Likeness means nature. Ang ibig sabihin, spirituality. Yung kanyang ability, wisdom. Alam ba ninyo na ang tao ginawa na may kapangyarihan? Ginawa ang Diyos ang tao ng Diyos na mayroong wisdom, karunungan ng Diyos. Very, very interesting. Pero bakit ngayon, anong nangyayari sitwasyon ngayon? Wala na. What happened? Anong natira sa tao? Yun ang madidiscover natin. So, the component of manhood is identity and responsibility. Ano ang generally napaprioritize ngayon? Responsibility. Trabaho. Nakakaligtaan yung identity. Tuhan niyo? Nakakaligtaan yung identity. Kaya nakalimutan. Kumbaga, I want to recall nung sergeant ninyo dito. Yung term niya dati, sabi niya is, hindi lamang for compliance, na ano yun, na recall mo yun. Compliance, but maging way of life.
Kasi totoo yun. Ang naging problema ng tao, nag-focus tayo sa trabaho, performance. Nawalan tayo ng identity. Hindi natin na-focus yun. At again, I'll repeat, ang identity natin ay galing sa source, which is our Creator. His character and His nature. Okay? Nature. So, therefore, makita natin na ang tao ay nasa chaotic condition. Maproblema, normal na lang ang problema sa sangkatauhan, sa humanity. Basahin ko. Number 1, yung general classification. Ano na ngayon ang classification ng human race? Dalawa, natural and spiritual. Basahin ko sa 1 Corinthians 2:14. But the natural man received not the things of the Spirit of God. They are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judge of no man. Anong sabi dito? Sa classification ng human race, dalawa ang classification. Number 1, yung natural man, and number 2, yung grupo ng mga spiritual man. Ano ngayon ang kahimkang, kumbaga, sa natural man? Ito, ulitin ko pagbasa. But the natural man received not the things of the Spirit of God. Number 1, ang natural nga tao, yung namumuhay bilang natural, ano yon? Sabi dito, hindi tumatanggap, hindi siya interesado. Ayaw niya. Huwag kayong magtaka kung may feeling kayo na pagdating sa ganito, not necessarily interesado kayo. Huwag kayong magtaka doon. That's natural. Kaya sabi ng Bible, it's a natural man. Na ano? Receive not. Hindi siya tatanggap kung hindi lang policy, hindi lang tawag nito, requirements. Hindi gagawin. No? Hindi gagawin. Kung nasa labas lang tayo, hayaan lang ang tao na yung kagustuhan mo, obserbahan lang. Hindi isasali mo sa priority mo. I am talking about general, not necessarily kayo, no. General That's the general condition of humanity. Yung natural ayaw tumanggap. Pangalawa, bakit siya ayaw tumanggap? For they are foolishness unto him. Alam ba ninyo? Ang mga bagay na spiritual para sa natural na tao, kabuangan. Kayo, hindi naman kayo magsabi na just foolishness, yung mga ano-ano niya, foolishness. Pero you will hear that. Mapapakinggan nyo yan sa iba. Sabi, naku, yung mga Diyos na yan, kabuangan yun. Bible, kabuangan yun. So, wag na kayong doon magtaka. That is a confirmation ng sabi ng Bible na siya ay nasa under ng kategory ng natural man. Pagpunta tayo sa pangalawa, yung spiritual man. Yung spiritual man, discern, nakakaintindi. Tatanungin ko kayo, pero huwag na niyo sagutin. Kayo na lang ang nakakaintindi ba kayo sa pinag-uusapan natin dito? Are you discerning? Do you get an understanding of what we are doing here? Pag nakakaintindi kayo, ang ibig sabihin, mayroon ka doon nabubuhay na spirituality. Kuha niyo? Hindi ko na sabihin isa, dalawa, sino sa inyo. But, ang ano ko na lang is, yung gauge. If you understand sa mga pinag-uusapan natin, then, papunta ka na sa spirituality. Kuha niyo? Yung kanina na, madali na lang yun. Kayo nang bahala doon. Pangalawang punto, level of consciousness or mindset. Okay? Level of mindset. Kanina, classification. Punta tayo sa mindset. May dalawang mindset na sinabi ng Bible. Una,
spiritual mind. Pangalawa, carnal mind. Babasahin ko. Kasi natutuwa ako kasi ang Bible, very complete siya. Sabi ng Bible, Romans 8:5. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. Carnal mind yun. Yung mga nasa makalaman. Ang iniisip niya ay yung panglaman. But they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Pag mayroon tayong spiritual man at siya ang nag-dominate doon sa loob mo, hindi yan mapipigilan. Ang isipin niya yon is mga spiritual na bagay. Kahit pulis ka, kahit military, kahit ano. You will always have a time na pag-iisipan mo yung mga spiritual na butang ng mga bagay. That is an spiritual mind. Pero yung carnal mind, wala ang ganyan. Yung mga makalaman lang yung pag-iisipan niya. For ito naman ang verse 6. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Ano yun? Importansya. Kayo nang bahala. Na ang sabi ng scripture, hindi ako binabasa ko lang, na ang nasa carnal mind hanggang kamatayan yun, distraction yun. Pero, yung spiritual-minded person, ano ang end result sa kanya? Life and peace. Life and peace. 7. Because the carnal mind is enmity against God. Nakontra sa Diyos ang carnal mind. For it is not subject to the law of God. Hindi yan napailarong. Habalaod ang Diyos. Neither indeed can be. Verse 8. So then they that are in the flesh cannot please God. Diri nakakalipay ha Diyos ang may carnal mind. So nakita natin yung ano yon, level of consciousness. Carnal mind and spiritual mind. Yung isa na napi-please, natutuwa sa kanya ang Diyos. Yung isa naman kalaban ng Diyos. Number 3 na point. How about your pursuit? Yung kanilang priority. Pursuit of life. Number 1, mayroong nagpupursige for the flesh alone. Pangalawa, mayroon naman nagpupursige for the spirit. Nag-i-invest doon sa mga spiritual na bagay. Yung isa, yung kanyang investment, yung kanyang sacrifices, pursuit, yung pinupursige niya, ay lahat makalaman. Anong verse natin? Proverbs verse 3 and 5. Trust in the Lord with all thy heart, and lean not into thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Okay? So, yeah. And then Galatians 5:19, sabi dito, they that sow to the flesh shall of the flesh reap corruption, but they that sow to the Spirit reap life everlasting. So sinabi ko na kanina, binasa ko lang yung verse na ang tawag doon, evidence. Na ang according to the pursuit, mayroon sa flesh lang, yung isa naman mayroon to the Spirit. Sowing to the Spirit. Yung isa naman ay sowing to the flesh. Ang diferensya lang sa ang priority ng isa yung laman ay distraction yun. Corruption. Kaya titingnan natin ang sanlibutan natin. Doon babagsak. Ang gulo. Why? Because they are sowing to the flesh. Ang gulo. Ang gulo. But sabi dito, those who are sown to the Spirit is life and peace.
So, according to pursuit yan. Kaya magtatanong tayo, mag-observe tayo ng tao, yung sa kanya, naku, walang ibang priority, ay para sa laman lang. Number 4, orientation. Dalawa rin. Una, humanism. Pangalawa, God-centered. Ano yung humanism? Humanism ay palaging ang nagre-rely sa karunungan ng tao. That's humanism. Yung God-centered naman ay nagre-rely sa advice, sa counsel, sa salita ng Diyos. So, makaka-diagnose kayo sa sarili nyo. Proverbs 3:5 sabi dito, trust in the Lord with all thy heart and lean not to thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Verse 7, be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. You see? Iba yung na-rely lang sa understanding, yung iba naman may takot sa Diyos. Naubusan ako ng oxygen. Naglilipong anak ulo. Kanay ha? Naglilipong ako. Naubusan ng oxygen. Kasi ang naano natin, in-exhale natin, carbon dioxide. And then nandoon siya, hindi lumalabas. Yun din ang ini-inhale natin. So, nagkukulangan tayo ng oxygen. Meron akong nakilalang safety officer sa Saudi. Sabi niya sa akin, yung mga tao ko, pinatanggal ko yung face mask. Sabi naman ng manager, oh, ikaw pa yung, you are the safety officer, you are telling your people to remove their face mask. Sabi niya, the problem now is yung oxygen basically kailangan ng tao. Sabi ko, ganun ba? Sabi na lang ng manager, oh sige, just I consider it, just maintain social distancing. Kaya na-recall ko. Nag-i-effort ka and then kulang ka na oxygen. So, nasa orientation tayo. Humanism and God-centered. God-centered. Sana maka-develop kayo ng philosophy in life. Number 5. Dimension or way of living. Mayroong living in the flesh or carnal-minded, carnal-centered, and living in the spirit. Romans 8:9 sabi dito, chapter 8 verse 9. But ye are not in the flesh, but in the spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. But the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you. He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit. Sir, pwede makihiram muna ng kahit ano lang, yung folder, ko lang, pay ko lang, medyo. See, okay lang sir, okay lang yan. Medyo na-accelerate yung energy ko. Thank you, sir. Okay. Yun. Okay. Alam ba ninyo na ang naisusupply sa atin ng ating Panginoon, na ibibigay sa atin, sa tao, lalo na sa inyo, sa akin, ang naibigay sa atin ng ating Panginoon is yung spiritual life.
kanina sinabi ko, mayroong crisis ang humanity. At appeal tayo dyan. Kasama tayo dyan. But, ang good news is, sinupply tayo. Binigyan tayo ng supply, spiritual life ng Panginoong Jesus. Kaya yun ang importanteng, significant part ni Jesus sa buhay natin. Hindi lamang na parang faith figure siya, pero source siya ng bagay na wala tayo. Anong wala sa atin? Yung identity. Identity. Kaya, pang-anim, yung work category. Work category. Ang work category, sabi ng scripture, dalawa. Work of the flesh and the fruit of the spirit. Mayroong tayong ginagawa na gawain lang ng laman. Mayroon naman tayo ginagawa na sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Okay? Anong kategori natin dalawa? Work of the flesh and the fruit of the Spirit. Babasahin ko sa inyo yung unahin natin pagbasa yung thank you. Unahin natin yung work of the flesh. Sabi dito, now the work of the flesh are manifest. Verse 19, binabasa ko Galatians 5. Which are this? Ito masakit-sakit to, mabigat to. Pero, ini-expose natin para maging aware kayo. Unahin natin magbasa. Ano yung work category? Work of the flesh. At ito din yung tawag nito, advocacy ng opisina niyo. So, but the Bible, nandoon na yun, matagal na yun. So, work category ng humanity sa human race ay dalawa. Number 1, work of the flesh. Babasahin ko. Number 1, work of the flesh. Adultery. Fornication. Fornication means sex before marriage. Adultery. Alam niyo yun. Sex outside marriage. Uncleanness. Pagkatao na walang yung tinatawag decency. Lasciviousness. Actually, mayroon yung case of lasciviousness, tama? So, I hope you understand lasciviousness. What else? Idolatry. Ano pa? Witchcraft. Yung maliit pa ako. Ang akala ko lang, ang witchcraft ay yung mga para sa mga taong taga-bundok, taga-hurong. Ngayon, I am discovering na ang witchcraft ay ginagawa na ng mga taga-syudad. Can you imagine mga foreigner, mga ang tindi? May taga-bato rito. Yung tag-iyahan, anakan tag-iyahan, White House, Linda Arnel. Naku, nagpa-practice ng witchcraft. Satanism. Grabe, nagpunta noon, dida sa kanila. Nagpakasyon, may kasamang, may sundalo pa, Swiso nga sundalo. Nung time ng pandemic, pinatawag, kaya nag-apura pag-uli. Yung ritual nila, grabe yung ritual. Kaya, inano namin sa prayer. So, that's witchcraft. Hatred. This is work of the flesh. What else? Variance. Pagkakabaha-bahagi. Kumbaga, pagkakampi-kampi. Emulation. Kopyahan. Pag magbaligya kaya na nga, mag-click. Murun. Lahat. Murun. Pagtinduggahin, maupay nga balcony, ibaliwat, magbabalcony. Katapos mag-aaway. Mga silingan. What else? Wrath. Strife. Lantugi. Sedition.
Yung attempt pagsira. Kahit yung NPA, that's seditious. Hearsays, fake news, envyings, kainggit, murders, drunkenness, revealings. So, itong mga sinabi ko, those are work of the flesh. Then, punta tayo sa work of the Spirit. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Nakita nyo yung spirituality, nagbubunga ng ganun lifestyle. Ang ano ko lang sa inyo advice, huwag niyong kukutsain yung iba. Kasi ito ang usual na kinukutsa. Naku, bakla ka man. Naku, nag-iba ka na, mura ka na, diri lalaki. No. Lumalakad lang siya under the leading of the Spirit of God. Kitaan niyo yung karakter niya, yung kanyang behavior. Number 1, ulitin ko lang. Love. Wala na siyang iniisip na galit. Wala. Nagpapatawad siya. Love. Number 2, joy. Kahit walang pera, hindi iiral sa kanya yung tawag doon, bitterness, yung worry. Hindi. Magiging peaceful siya. And then, joyful siya. Alam ba ninyo, ang joy, hindi dahil may pera ka. Ang joy is from inner. Iba yung happiness, iba yung joy. Ang happiness ay motivated with circumstances. Ang joy, bigay yun ng Panginoon. Bigay yun ng Panginoon. Ako nga, nung una, nag-aaral pa ako, akala ng mga kaklase ko, mga kakilala ko, marami akong pera. Kasi palagi akong, kumbaga, malipayon lang. Ikaw, pero kwartahan ka agad. Hindi ko nakita nga, nagmasubanong ka. Kami, waray na budget. No? Ang happiness is motivated by external na mga butang. Pero ang joy, spiritual yun. Kahit walang pera ka, the Spirit of God will give you joy. Then peace, na-mention ko na kanina. What else? Long suffering. Long suffering. Can you imagine? Ang dami mo ng trabaho. Tawag doon, multitask pa. Multitasking. Nabigyan ka ng isa, assignment, pangalawa, yan. But you are still doing it. Because there is inside of you spirit of long suffering. Hindi yan dahil nauwat ka. No, iba yun ha, baga ma-misinterpret nyo. Baga nauwat siya, nga tao, uwat-uwat ko ini. No, may pagbabago lang sa loob yan. It is done by the Spirit of God. What else? Gentleness. Nung una, rascal siya. Pero later on, bigla nag-change. Gentle na siya. Can you imagine that? What else? Goodness. Pagkamaupay. Kung minsan, ano mo na, susugo mo na, ibibigay mo pa. Akala ng iba, nagbigay ka na sobra-sobra ka. Hindi nila alam na nagbigay ka dahil kabutihan mo yun. Kasi yung iba ang basa ng mundo. Yung basa ng mundo, pag nagbigay ka, bro, may sweldo ka po dyan may dakagad dyan na blessing. Hindi nila alam na nagbigay ka, last mo na yon. Ginawa mo lang yon because of the goodness that is in your heart. What else? Faith. Pananampalataya. Matindi to, maganda to talaga. And then, verse 23, meekness. Pag sinabing meekness, ito yung may submission at pagpapakumbaba. Akala mo, mabubuli mo siya, nauuwat mo lang siya, pero hindi mo alam, meek lang siya. Nausap na siya.
And then, temperance. Temperance means pagtitimpi, pagkontrol sarili. Imbis magagalit ka na, nakontrol mo pa. So, yon. Ilan yon? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. 9. That is in spirituality, yun ang fruit. Yun ang magiging resulta sa buhay natin. Pero yung work of the flesh kanina, matindi yun. Matindi yun. So ano yun? Category sa mga gawain. Category. So ulitin ko. From number 1, kanina, is classification, natural man and spiritual man. Number 2, consciousness, spiritual minded man and carnal minded. Number 3, pursuit, sowing to the flesh and sowing to the spirit, meaning prioritizing the flesh and prioritizing the spirit. Nasa pursuit yan, classification ng tao yun. Number 4, orientation, humanistic orientation and God-centered orientation. Number 5, dimension of living in the flesh and living in the spirit. Sinabi ko kanina na pag may Kristo ka, may buhay ka na spiritual. May buhay ka. Sabi nga sa Romans 8, kinig kayo. But ye are not in the flesh, but in the spirit. If so, that the Spirit of God dwell in you. Alam ba ninyo, nasa laman tayo. Pero sinabi ko kanina, spiritual being tayo. So, ang isa sa buhay natin ay yung kuman ng Espiritu na may karakter ng Diyos. Kaya lang, nagka-crisis ang tao na wala yung identity. Kaya ang tao nandoon na lang sa humanistic level. Category sa work of the flesh, that's number 6, and fruit of the spirit. Ang saya pag fruit of the spirit ang gumagana sa buhay natin. Mayroong bagay dito na gusto ko i-clarify sa inyo. Do not interpret na yung pagbabago niya is done by religion. No. It is not done by religion. It is the work of the Spirit of God according to the Scripture. No? Kasi ang iba misleading. Pero ang iba naman totoo. Bakit? Binibrainwash nila yung tao sa religion. Binibrainwash nila. So, what happened? Nabago siya sa religion, pero hindi nabago sa Diyos. Kami, we do not assume na kami ang nagbabago. Kahit ako ngayon, I do not assume na ako magbabago sa inyo. Ang pinaniniwalaan ko is may gagawin ang Diyos sa buhay niyo. That is spiritual fruit. Okay? Spiritual fruit. So, ngayon, dito tayo sa natin, summary. Ang tao mayroong twofold task. Pero dugtungin na lang natin. We make a life, not just a living. Sabay po kayo. We make a life, not just a living. Or, tanggalin natin yung we. So, umpisahan natin yung word, making a life, not just a living. Ganito kasi. Maraming mga tao, ang focus nila is living. Yumaman, makakain, makapagpa-eskwela, makapagtrabaho. Magtatanong kayo, anong purpose mo sa buhay? Kumain. Pag kumain ka, lalakas ka. Tutubo ka, lalaki ka. Pag malaki ka na, mag-aaral. Katapos mo mag-aral, magtrabaho. Katapos mo magtrabaho, mga kwarta. Katapos mo mga kwarta,
What else? Makapambili. Property. Nakabili ka na ng property. Ano na nga sunod? Tumulong. Ganon. Anong ibig sabihin nun? They are making a living. Ang resulta, ang totoo, nakaligtaan nila yung life. Pero ang God-centered approach, mga kapatid, ang God-centered is making a life, not just a living. Dapat balanse yun. Kuha niyo? Dapat balanse yun. Or else, doon ka lang sa flesh, sa work of the flesh. Pag naka-income ka, magre-relax, and then, gawain ng laman. Ang warning sa Bible is, there is a way that seems right unto a man, but the end is destruction. Ano pang warning? Pangalawa, sabi ng Bible, what shall it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? Napakinggan ko yung video ni yung chairman ng Davos sa World Advocates ng Reset. Sila ang gusto nila baguhin ang mundo, yung takbo ng mundo. Ang ano nila, yung advocacy is by 2030, lahat ng tao ay may chip na. May chip para makakunik ka sa computer. Lahat ng tao may chip na. Ano yun? Take note, sabi ng warning ng Bible, what shall it profit a man if he gains the whole world? Maangkin, makontrol, makilala the whole world, ng buong mundo, but lost their own soul. We are an spirit living in a body. Hindi tayo nandito sa mundo na parang nakawalang kabayo na ang ating desire na lang susundin natin. No. We have a master. Ang master natin ay yung tatay natin sa langit. Siya ang gumawa sa buhay mo. Let us make man in our image and in our likeness, and let them have dominion. Dominion. So, ang Diyos na pinagmulan natin, siya nagbigay sa atin ng identity at siyang nag-empower sa atin ng responsibility. It is a great privilege to find a job. It is a great privilege to find a position. Ano? Kaya, pag-isipan natin nun. Hindi pwedeng nag-iisa lang ang pipiliin ng tao. Mabuhay lang. Living. Take note of your life. Ang sabi ng Panginoong Jesus, life is better than living. Life is better than living. Example, yung time ng isang tao, ang isa ay bigar, ang isa naman ay mayaman. Nakarinig yan ang istorya na yun? Have you heard that story? Ang bigar, ang pangalan niya ay Lazarus. And then, ang mayaman, si Lazarus doon humihingi ng pagkain sa mayaman. Ang sabi ni Jesus, namatay si Lazarus, and then sinundo siya ng anghel ang dinala doon sa Abraham's bosom, ang tawag doon paradise. Namatay naman ang mayaman, siyempre maraming kaibigan. Nung paglibing sa kanya, maraming sumunod. Pero yung kaluluwa ng mayaman napunta sa Hades, means suffering. And then nagkita sila doon. Sabi ng mayaman, Amang Abraham, suguin mo si Lazarus dito sa akin at magdala ng drop of water, yung kamay niya iano sa tubig at pabugnawan ang akong dila to cool my tongue because I am tormented with this fire. So ang mayaman, nandoon siya sa torment. Ang sabi ni Abraham, no, ang galing dito hindi pwedeng magpunta sa iyo, at ang galing diyan hindi pwedeng ma-transfer dito sa amin.
So take note mga kapatid, what shall it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? So, huwag kakalimutan ng spirituality. Okay? Spirituality in the workplace ay magkasama yun. Bakit? Kasi espiritu ka at nakatira sa katawan mo. Time is coming, aalis tayo sa katawan natin. Ang tawag doon, death. Ano? So, I hope you understand at nakita natin yung tinatawag reason